Welcome back, Mel's Cuisine. Ito na nga ang ating finished product sa niloto ko ngayong gabi. At ipapakita ko sa inyo guys ang aking mga ingredients. First, minarinate ko muna yung aking chicken ng salt, pepper, garlic powder, paprika, and soy sauce. At minarinate ko ng 30 minutes bago ko i-fry. At ito na rin, hinanda ko na rin yung aking chopped fresh tomato, onion, at saka garlic. Ayan ay aking maging sauce ng chicken sa aking pagloloto ngayon. At ready na rin yung ating frying pan. Nilagyan ko na rin ng oil habang nagkakwentuhan tayo. So, ayan, ready na at nilagay ko na rin yung chicken para prituhin. Half cook lang muna yan. Kasi, pag nahanda na yung aking sauce, ay ibalik ko naman yung chicken. So, hintay-hintayin lang natin. At ayan, ready na rin yung first part. Ilalagay muna natin sa ating plato. At, isusunod naman natin or isalang natin yung natira pang chicken. Tingnan nyo, crispy na siya guys. Kaya yan ang gusto ko, ipreto ko muna kasi maganda ang texture ng chicken. Hindi dry but it's very tasty and juicy also. So, pag natapos na natin ng preto yan, ayun, magsisimula na tayo ng ating sauce. But sa ngayon, iyon munang pangalawang salang ng ating chicken. Madali lang naman maluto yan. Ayan. Almost na. Pag nabaliktad na, pwede na yan. So, maghintay-hintay lang tayo ng ilang minutes. And then, ready na nga. Ayan, kukunin na natin. At pagkatapos niyan ay bawasan ko lang yung oil at yan ko na rin i-fry yung aking garlic, onion at saka kamatis. Sayang naman kasi yung kanyang flavors pag itapon natin. Kaya nabawasan na, ilagay na natin yung garlic. Lutuin muna natin yung ating garlic hanggang lumabas ang kanyang bango. Mabango kasi ang kanyang aroma. At isunod na natin yung ating onion. Pag magsama kasi yung garlic and onion, alam natin na, pag magluto tayo, parang it's heaven. Nakaka-enjoy talaga magluto pag mahilig ka magluto. Ayan, isinunod ko na rin guys yung ating kamatis. At halo-haloin lang yan. And luto-lutoin natin ng kaunti. Ayan, at nilagyan ko na rin ng black pepper. Estimate ko lang yun guys. At saka, ayan, may paprika. Hindi ako nag-measure. As you know, always, estimation lang ang aking measurement. Kasi, tinitikman ko palagi kung ano ang kulang. Kasi yung magsunod ako ng recipe na hindi ako satisfied sa lasa. At ayan, dagdagan natin ng half a teaspoon of salt. At nilagay ko na rin yung kalahating chicken cubes. Dagdag flavor, dagdag sarap. Parang magic sarap na rin yung chicken cubes na yan. Kahit ano ang lutuin ko, always chicken cubes ang ginagamit ko, but talagang masarap ang kanyang resulta. At ibinalik na natin yung ating chicken. Halo-haloin lang ng kaunti. At maya-maya, lagyan ko siya ng kaunting tubig. Yung tubig na ilagay ko ay yung kung saan ako nagmarinate kanina, yun, nilagyan ko ng tubig kasi nandoon pa rin ang lasa. So, at syempre,
i-simmer natin yan muna ng ilang minutes din. Ayan, idagdag ko na yon na rin ang kanyang tubig. Masarap kasi yung mga, kung nagmarinate kayo, yun na rin ang itubig ninyo. Dagdagan na lang ng tubig para masarap. So, ayan. Ready na yan. Tikman na lang natin maya-maya kung tama ang kanyang asin, ang lasa na hinahanap natin, kung tama na, at kung ano ang kulang dagdagan. Pero sa palagay ko, okay na ito. Ngayon, tinikman natin. So, tingnan ninyo, sa tingin pa lang masarap na, nakaka-enjoy na ng kumain. At ready na yan. So, maghahanda na ako ng plato, mayroon ng kanin, at kakain na. Ayan guys, so shout out sa aking mga supporters, subscribers na nandyan palagi. Maraming salamat sa inyo. At thank you. See you again. Bye-bye.